Lolo. Lo? Lo? Lo, kaya mo yan, lumaban ka. Hindi ko na kaya, apo ko. Pero, alam mo bang, masaya akong mawawala dito sa mundo. No. Dahil nakita ko, natupad lahat ng pangarap ko sa iyo. Lo! Lo, lumaban ka! Kaya mo yan! Lo, huwag mo ko iiwan! Lo! So, Ang mga OFW o Overseas Filipino Workers ang sinasabing mga bagong bayani ng ating bansa. Sila ang mga ama, ina, kapatid, anak na isinusugal ang dugot pawis para makipagsapalaran sa iba't ibang bansa na malayo sa kanilang pamilya. Lalo na't naging mailap ang pagkakataon dito sa atin. Pero para sa isang domestic helper, hindi naging sagabal ang anumang pagsubok para sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Dahil mula sa pagiging isang karaniwang katulong, siya ay namuno at naglingkod sa sariling bayan bilang isang mayor. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ng buhay ni Mayor Wilma Dupagen Dakiwag ng bayan ng Adams, Ilocos Norte. Pasensya ka na, anak. Kung ako lang susunod, hindi kita paaalis din. Yan na. Wala naman kaming maitutusto sa pag-aaral. Ayos lang po yun, Nay. Naiintindihan ko po kayo. Huwag na po kayo umiyak. Para sa kinabukasan ko rin naman po to eh. Paalam ka na sa lolo mo. Sige na. Sige na. Hello? ito, Wilma, iya. Alis na po ako. Magpakabait ka doon, ha? Alam mo, matagal na kami magkaibigan ni Congressman, eh. Kabisado ko ang pamilya niya. Mababait silang lahat. Nakita mo naman. Isang tawag ko lang, eh. Pumayag na kaagad siyang mamasukan ka doon. Kapalit ng pag-aaral mo, di ba? Salamat po, Lo. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po kayo ipapahiya. Kadaw. Natid mo ang kapatid mo. Madalas maraming bisita dito si Congressman. Kaya asahan mo, tambak ang mga hugasin natin dito. Bukod sa kusina, kailangang tumulong ka rin sa paglilinis ng bahay at sa pag-aalaga sa mama ni Congressman. At saka dapat sa paglilinis mo, kailangan maging maingat ka. Maraming mga kasangkapang mamahalin dito. Dapat hindi ka makabasag ng gamit. Oras na makabasag ka, iaawas yan sa sahod mo. Maliwanag ba? Opo. Oh, ito naman ang mga kasama mo dito. Ito si Nancy, si Sylvia at si Marisa. Ito si Wilma, ang bago natin kasama. Wilma, kamusta? Oh, mamaya, sasamahan ka ni Nancy doon sa magiging kwarto ninyo. Pero tumulong ka muna dito, ha? Ako'y aakyat na dahil marami pa akong aasikasuhin sa taas. Turuan niyo siya kung ano pa yung mga dapat niyang malaman dito sa bahay, ha? Po, kami po bahala. Okay, Wilma, ha? Halika. Wilma, oh,
Eto, simulan natin dito. Bagamat mababait ang kanyang mga naging amo, hindi naging madali ang buhay ni Wilma doon dahil sa pakikitungo sa kanya ng mga kasamang kasambahay. Sa kabila ng hirap at lungkot, tiniis ni Wilma ang lahat hanggang sa makatapos siya ng kursong midwifery sa kolehiyo. Ma'am, doon lang po ako sa kusina. Tawagin niyo na lang po ako pag may kailangan kayo. Salamat, Iya. Salamat. Salamat po. Ano? Sumipsip ka na naman sa matanda. Siniraan mo na naman kami. Sandali nga. Bakit pa ayaw mo kaming kausapin, ha? Bastos ka? Baka naman may pinagmamalaki na yan kaya ayaw niyo tayong kausapin. Alam nyo, sa pag-aaral pa lang at pagtatrabaho, ubos na ang oras ko. Kaya wala akong panahon para makipag-away sa inyo. Hindi nagtagal ay nakilala niya si Ramon, ang kanyang naging unang manliligaw. Buti naman at pumayag kang makipag-usap sa akin. Tagal kong hinintay to. Itong pagkakataong ito. Ganon? Oo naman. Elementary pa lang tayo, di ba, nung una kitang inayang mag-date? Pero ngayon ka lang pumayag. Kaya nga pakiramdam ko ngayon, sa haba ng panahon, sasagutin mo na rin ako. Ito naman, ang layo naman ang tinakbo ng isip mo. Hindi porket nakipagkita ako sa'yo, ang ibig sabihin nun ay sasagutin na kita. Marami pa akong plano sa buhay ko. Gusto ko makapag-abroad at saka makatulong sa pamilya ko. Di kailan mo pa ako sasagutin? Pag 40 years old na tayo? Pwede rin kung makakapaghintay ka. Di ibig sabihin nun, gusto mo rin ako? Wala akong sinabing ganun, ah. Ano pa't paghihintay ko? Pero seryoso ako. Pwede ako maghintay. Basta ba nakakasigurado ako sa'yo? Ito naman, binibiro lang kita. Alam mo, gutom lang yan. Gusto mo ikuha kita ng pagkain? Wilma, Ay, yes, sir. nagpaalam si Manang Ising. May sakit siya at kailangan muna niya magpahinga. Sa tingin ko'y matatagalan bago siya bumalik. Kaya ang gusto ko, ikaw muna ang pumalit sa mga gawain niya. Sir, talaga po, sir. Kaya mula sa araw na ito, hindi ka na maghuhugas ng pinggan at hindi ka na rin maglilinis ng bahay. Wala ka nang ibang gagawin kundi ang pamamahala sa lahat ng mga katulong sa bahay na ito at alagaan si Mama. Ay, naku, sir. Salamat po, salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Ako pong bahala dito para maging maayos lahat dito sa bahay. At saka, sir, salamat po sa pagtitiwala niyo. Don't mention it. O, Sylvia, siya na pala bagong amo natin ngayon. Naku, Wilma, masaya ako para sa'yo. Ay, naku, Nancy. Salamat. Pero alam mo, kahit iba na trabaho ko, hindi ako magbabago. Tsaka kung tutuusin eh, pare-pareho lang naman tayo naninilbihan dito. Alam mo, tama ka dyan. Kasi ako, iisa lang talaga ang amo ko. Si Congressman at ang pamilya lang niya. At kung meron man akong susundin, wala nang iba kundi siya lang. Kaya, kahit sabihin mo pa na ikaw na ang bagong mayordoma dito, wala akong pakialam. Dahil sabi mo nga, pare-pareho lang tayong katulong dito. Teka nga muna, ano bang problema mo? Wala akong problema, ikaw ang may problema dahil sip-sip ka. Ah, ganun. Naiinggit ka dahil ako pinagkatiwalaan ni Sir at hindi ikaw. Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin mo sa akin yan. Unang-una sa lahat, hindi ko hiningi kay Sir na pagkatiwalaan niya ako. Pangalawa,
Hindi ako pumapatol sa matanda dahil iyon ang tinuro sa akin ng mga magulang ko. Kaya kung gusto mo ng away, ha? Doon ka maghanap sa kalsada ng gulo. Akala mo sa akin, ha? Ha? Ang yabang nga! Ha? Ha? Ganun talaga kapag umakit ang inggit sa utak. Lahat pwedeng sirain. Hindi ko naman maintindihan sa kanya bakit siya naiinggit sa akin. Pare-pareho lang naman kaming katulong dito sa bahay. Sus, ito naman masyadong paambol. Aminin mo na kasi na kahit pa paano, nakakaingit talaga yung sitwasyon mo. Biruin mo, pare-pares kayong katulong dito. Pero ikaw, pinag-aaral ng amo mo. Hanggang college pa. Pero hindi sila nabibigyan ng ganong pagkakataon. Kasalanan ko ba yun? Minsan tuloy, naiisip ko na mag-asawa na lang. At saka pag nag-asawa ako, may dahilan na ako para makalis dito. Tsaka siguro naman, pag nag-asawa na ako, hindi na ako maobliga na tumulong sa amin. At saka mag-abroad. Iintindihin ko na lang yung asawa at magiging anak namin. At saka, sigurado naman ako, pag napangasawa kita, di ba? Hindi mo ako pababayaan. Hoy, ayos ka lang ba? Bakit bigla kang natahimik? Wala. Sabi ko, bakit bigla kang tumahimik? May problema ba? Kaya nga ako pumunta rito eh. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Alam ko, marami ka pang pangarap para sa pamilya mo. Kaya sigurado ako matagalan pa yan bago matupad. Hindi na kita mahihintay, Wilma. Ikakasal na ako 2 buwan mula ngayon. Kababata ako siya katulad mo. Mabait at maunawain din siya. Kaya sa tingin ko, magkakasundo rin kami. Sana nga magkasundo kami, Wilma. Siguro naman. Sabi mo kasi, di ba, kababata mo, malamang kabisado mo na yung ugali niya. Congrats nga pala. Masaya ako para sa'yo. Salamat at naiintindihan mo ako. Paano? Mauna na ako? Baka ito na ang huli natin pagkikita. Ingatan mo sarili mo, ha? Bagamat nasaktan, pilit kinalimutan ni Wilma si Ramon. Batid niyang natuldukan na ang kabanatang ito sa buhay niya. Samantala, dahil sa lumalalang inggitan sa pagitan ni Wilma at ng kanyang mga kasamahan, minabuti niyang magpaalam sa kanyang amo. Bagay na hindi nagustuhan ng kanyang lolo. O anak, mabuti na lang nagpasya kang umalis na doon. Kasi baka kung hindi, lumala pa ang sitwasyon. Ano ngayon ang plano mo? Mag-a-apply na ako siguro sa Saudi. Ano? Hindi ba delikado doon? Alam mo, ang dami kong naririnig na kwento. Yun daw mga Pilipina doon, minamaltrato ng mga amo nila. Hindi naman po. Swertihan lang talaga kahit saan. Talaga palang buo ng plano mong talikuran ng mga taong nagpaaral at nagkupkup sa'yo sa habang panahon? Lalabas na ingrata ka kapag tinalikuran mo sila. Pero Lolo, nagsilbi naman ako ng mahusay sa kanila eh. At saka siguro naman sa 10 taon ng paninilbihan ko sa kanila, nakabayad na ako sa ginastos nila sa pag-aaral ko. Ganon, ha? Kaya pala ang lakas ng loob mong iwanan sila. Ganun ba? Ha? Bakit? Ano bang trabaho naghihintay sa'yo sa ibang bansa? Magiging alila ka rin doon, hindi ba? Ang sakit yun naman magsalita, Lo. Bakit? Totoo naman, hindi ba? Mas gugustuhin mo pang magsilbi, nakatulong sa ibang lahi kaysa sa mga taong nagpaaral at nagkukosyo ng 10 taon! Pero hindi niyo ko naiintindihan eh. Mas malaki ang kikitain ko kung sa abroad ako mamamasukan. Di lumabas din ang katotohanan. Pera ang ugat sa pag-alis mo doon kila Congressman. Kahit kailan, ay hindi ko kayo tinuruang magmahal sa pera. Simulat sa Paul.
Alam ninyong, dignidad ang mas mahalaga kaysa anumang material na bagay. Ngayon, kung talagang hindi na kita mapipigilan, wala na akong magagawa. Pero sana, hindi mo pagsisihan ng mga desisyon mo. Lo! Sa kabila ng mariing pagtutol ng kanyang pinakamamahal na lolo, itinuloy ni Wilma ang kanyang mga plano. Tumulak siya patungong Kuwait nang hindi ininda ang panganib ng paninilbihan sa ibang bansa. Wala siyang kamalay-malay sa malupit na kapalarang naghihintay sa kanya doon. You have to wake up at 3 a.m. to prepare breakfast for my husband and 2 children. Understand? Yes, madam. Dory, you will take charge of cooking and washing. And you, Wilma, will take care of my 2 kids. You will get your salary every end of the month. And you are not allowed to have any day off. But, madam, in the contract, it says we are allowed Here. yes, madam, This is your once a contract. week at the day off. Yes, madam. You are not allowed to have a copy of this until you have finished your contract. And if you decide to break your contract, I will send you home. And you will shoulder your own plane fare. Do you understand? Yes, madam. Wilma, my husband loves our children very much. He does not want anyone to hurt our boys. Is that clear, Wilma? Yes, madam. Hashid, Hamid, Tal! Here are my boys, Hamid, Hashid. This is Dory, Wilma. Wilma will take care of you. Sa Kuwait, naranasan ni Wilma ang lahat ng hirap na hindi niya inaasahang mangyayari sa kanya. What is that? That smells terrible. Madam, it's a Filipino dish. We called it binagoongan. I don't care what it is. Throw it out now. Yes, madam. I do not want to smell Filipino food. You learn how to eat our food. Otherwise, I will send you back to the Philippines. What happened? What happened? The stupid girl! You will pay for that! I will take that out of your salary! My God! Fix it! Nabasag yung dalawang bata yun eh. Tapos sinabunutan ako, tapos pinababayaran sa akin yun. Kung ganyan talaga ang mga Arabo. Sila na may kasalanan, ikaw pa sisisihin. Hayaan mo na yun, sabunot lang yun. Ibig mo sabihin, dapat pa ako magpasalamat dahil sinabunutan lang nila ako? Para sinaswerte naman yata sila. Uy, sabihin na natin sinaswerte sila, pero wala naman tayong magagawa sa kondisyon natin nandito tayo. Yang sabunot, baliwala yan sa mga Pilipino na DH dito. Alam mo, mas malala pa nga yung ginagawa nila sa iba. Alam mo, dito, hindi lang kamay mo ang magkakaroon ng kalyo sa kaiis-is ng sahig. Pati ulo mo sa kakasabunot. Kahit na hindi naging maganda ang kanyang kalagayan sa Kuwait, pilit itong itinago ni Wilma sa kanyang pamilya. Maayos naman po ang kalagayan ko dito. Mababait yung mga amo ko. Pati yung kanilang mga anak.
Madalas nga ako kaming lumabas at mamasyal dito. Kasama sila. Medyo malungkot lang kasi lagi ko kayong naiisip. Pero huwag ko kayong mag-alala. Ayos lang ho ko dito. Sana lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Si Kuya, tsaka si Lolo. Sana po, humupa na yung galit niyo sa akin. Para sa atin din naman lahat ng ginagawa ko dito eh. Alam kong galit pa kayo sa akin. Pero nauunawaan ko kayo. Basta isipin niyo, mahal na mahal ko kayo. Tsaka, Nay, huwag kang masyadong magpapagod, ah. Baka makasama sa iyan. Sa susunod na buwan, magpapadala ako para maipaayos yung bahay. Dory! Yes, madam. Come here. Oh, yes, madam. Yes, madam. Here is the result of your regular medical checkup. Why didn't you tell me that you have hepatitis? Why you lied to me? Madam. Liar! Go and pack your things. I'm sending you back to the Philippines. No, madam. No explanations. You leave now. We cannot have sick maids here. But, You madam- pack your things today. You leave today. Please, madam. Madam, please. Ano ba talaga nangyari? Saan mo daw ba nakuha yung sakit na yan? Hindi ko alam. Baka pwede naman natin sila pakiusapan na huwag ka nang pauwiin. Sabihin natin, dito ka na naman papagamot. Tama na. Wala naman tayong magagawa eh. Hindi naman sila papayag eh. At saka, yun ang rules dito eh. Kailangan sundin. Bakit? Sinusunod ba nila yung kontrata natin? Hindi nga nila tayo sinasahuran ng tama eh. Wala pa tayong day off. Tama na. Wala na tayong magagawa. Makinig ka sa akin, ha? Kailangan mas lalo kang maging matatag ngayon dahil kung sakali, wala nang makakatulong sa'yo kapag pinag-iinitan ka. Naintindihan mo ako, Wilma? Lalong tumindi ang paghihirap ni Wilma sa pag-alis ni Dory. Hold, Wilma. Hamid! Hashid! Stop! Hashid! Hamid! Alala! Alala! Hamid! Hashi! Sa lakwais! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Wilma! Are you okay? Matapos maisalba ni Wilma ang dalawang batang inaalagaan niya, tila nagbagong bigla ang pakikitungo ng kanyang amo sa kanya. Ang pangyayaring iyon ang nagpabago sa pananaw ng amo ni Wilma sa kanya at nagbukas ito ng pintuan para matamasa at makamtan niya ang ipinagkait sa kanyang mga karapatan bilang isang domestic helper. Wilma. Madam? You get another plate and you put it here. You're going to eat with us. Are you sure, madam? Yes, I have good news for you. Because I have seen how you care for my children, that you're willing to risk your life for them. I'm going to give you a salary increase. From 175, I'm going to give you $250 US. Thank you, madam. Thank you. Yes, and you can have your day off every Sunday of every week. Is that okay with you? Okay, madam. Thank you.
matapos ang 2 taong paninilbihan bilang domestic helper sa Kuwait. Nagpa siyang bumalik ng Pilipinas si Wilma. Ang dami naman ito. 3 karton tapos eto pa. Baka inubos mo na ang sweldo mo dito. Kuya, meron pa naman pong natire, tsaka karamihan po niyan, bigay ho sa akin ng amo ko. Sabi ko na ho sa inyo, mabait ang amo ko Ako patingin nga. Kuya, kumusta si Lolo? Galit pa ba siya sa akin? Ano ka ba? Hindi ka nasanay kay Lolo. Nagtatampo lang yan. Inaantay ka lang na batiin mo siya. Sige na, tanda mo na. Sige na, anak. Lo? Galit pa po ba kayo sa akin? Miss na miss ko po kayo. Dalawang taong mahigit na wala ka. Imposible na hindi kita mamimiss. Sa pagbabalik Pilipinas ni Wilma, isang pangyayari ang nakatakdang maganap na siyang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Miss, sige na po. Parang awa niyo po. Miss, kailangan lang po ng anak ko itong gamot. Ilang araw na po ba kayong pabalik-balik dito? Pasensya na po pero di ko po kayo mapagbibigyan. Parang awa niyo na po. Babayaran ko naman po kayo kaagad pag nagkapera ako. Hindi po talaga pwede. Kulang ang pera nyo. Alam nga naman ako po mag-abono nun. Magkano po bang kulang? Medyo malaki po kasi yun Wala naman po akong pera. 350 po yung halaga ng gamot. 50 pesos lang po dala niya Pakibigyan mo na siya, ako nang bahala. Ho? Sabi ko, bigyan mo na siya ng gamot, ako na magbabayad. Ako po, maraming salamat po. Malaking tulong po to sa anak ko. Naway pagpalain kayo ng may kapal. Miss, Hindi, wag na, itago mo na yan. sige po, thank you po. Ramon? Wilma, kumusta na? Eto, okay lang, ikaw. Ito mabuti naman. Tagal natin din nagkita. halika na. May lakad tayo malilita. Ay, kausap ka pala. Siya nga pala si Wilma, kaibigan ko. Si Flora naman, asawa ko. Nice to meet you. Nice to meet you din. Ito naman ang panganay na anak namin ni Flora. Mag-iisang taon na siya sa susunod na buwan. Saktong-sakto, imbitahan kita sa party niya. Punta ka. Sige. Paano, mauna na kami? Malayo pa yung biyahe namin Sige, mag-ingat ka. Kayo din. Sige. Ano, Wilma? Pauwi na kami Ingat ka. Sige. Oh, kumusta lakad mo? Ano, natanggap ka ba dun sa papasukan mo? Opo. Talaga? Bakit hindi ka masaya? Oo nga pala. Kakausapin ka raw ng lolo mo. Bakit daw po? Hindi ko alam O, Iha. Mabuti at dumating ka na. Kanina pa kita hinahintay. Ito si Wilma. Ang sinasabi ko sa inyong paborito kong apo. Siya ang susunod sa yakap ko. Sila mga kaibigan ko. Sila ang tutulong sa atin. At tatakbo ka sa susunod na eleksyon bilang miyembro ng Sangguniang Bayan. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo?
napagkasunduan na namin ito. Magtulong-tulong tayong lahat para masiguro ang panalo mo. Bakit niyo pinangungunahan ang mga desisyon ko? Kayo nagpasok sa akin bilang katulong. Wala akong nagawa. Nung magplano ako mag-abroad, pinigilan niyo rin ako. Bakit ba lagi niyong pinipilit ang mga bagay na ayaw ko? Lolo, hindi sa lahat ng panahon kayo magdidesisyon para sa akin. Teka, matanong ko nga. Pinagsisihan mo ba noong inirekomenda kita kila Congressman? Pinagsisihan mo rin ba ang pagkakataong napag-aral ka? Pero hindi ko gusto pumasok sa politika. Hindi ko kaya. Ano lang ba magagawa ko? Isa lang akong katulong, domestic helper. Makinig ka nga sa akin, Wilma. Walang pagkakaiba ang pagiging DH sa pagsisilbi sa bayan. Pareho itong nagsisilbi. Ang kaibahan lang, kung DH ka, pwede kang alipinin at makaranas ka ng pagmamaltrato. Pero kung nagsisilbi ka ng tapat sa bayan, magalang at respeto ang maaari mong makuha. Ngayon, kung gusto mo mag-DH ka habang buhay, sige, hindi kita pipigilan. Maging katulong ka na lang habang buhay. Aminado si Wilma na bagamat hindi niya ganap na naintindihan ang mundo ng politika, napilitan pa rin siyang pasukin ito dahil na rin sa mga salitang binitawan ng kanyang lolo. At hindi man niya inasahan, sa kabila ng kakapusan ng pera, pinalad manalo si Wilma at nanguna bilang sangguniang bayan member ng kanilang bayan noong 1995. Subalit sa pagkakapanalo niyang iyon, tila mas malalaking hamon ang naghihintay sa kanya. Kailangan po ang pagbabago. Excuse me po, ha? Ano ba? Wala bang balak magsiuwian yan? Gabing-gabi na. O baka naman dito pa mag-aalmusal. Pasensya na kayo, Nay. May mga mahalagang bagay na kaming dapat pagmitingan. Pagmitingan? Eh, di totoo nga pala yung narinig ko. Tatakbo ka nga bilang mayor. Naku, Wilma. Pwede ba? Tigilan mo na yung politika-politika na yan. Pero, Nay, ang mga taong gustong tumakbo ako. Humihingi sila ng pagbabago para sa ating bayan. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa angka natin? Naku, Wilma, mag-isip-isip ka nga. Pinsang buo mo yung makakalaban mo. Ngayon palang nag-aaway-aaway na pamilya. At pinagtatawanan ka na nila. Bakit? Dahil DH lang ako? Katulong? Babae? Bata at walang magagawa? At yun din ang iniisip nyo? Gusto kong patunayan sa kanila na mali ang iniisip nila. Meron pa akong ibang kayang gawin na bagay. Maliban sa paglinis ng kusina at banyo. Parehong-pareho na kayo ng lolo mo kung magsalita. At pareho kayong matigas ang ulo. Sa kabila ng hindi nila pagkakaunawaang mag-ina, higit namang pinag-ibayo ni Wilma ang kanyang mga gawain at serbisyo publiko. Pero kapalit ng kanyang pagkakahalal, hinarap niya ang iba't ibang pagsubok. Kabilang na ang pananakot at pagtatangka sa kanyang buhay. Hanggang sa manalo siya bilang mayor noong 1998. Wilma! Nanalo ka!
Nagpapasalamat ako sa inyo sa ibinigay niyo sa akin suporta mula pa nung eleksyon hanggang ngayon. At gaya ng ipinangako ko, simula sa araw na ito, magliliwanag ang buong bayan tuwing gabi. Mula ngayon, magkakaroon na ng kuryente ang buong bayan ng Adams. Arman? Salamat. 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 Ano man. Huwag na kayong mahihiya, ah. Salamat. Sige, tuloy kayo. Salamat ho. Ibang-iba ka na talaga ngayon, Mayora. Lahat ng mga taga rito bilib na bilib sa mga ginagawa mo para sa kanila. Nako, hindi naman. Trabaho ko yun eh. At saka isa pa sayang yung ibinigay nila sa akin tiwala kung di ko pagbubutihin yung trabaho ko. Tsaka isa pa, Wilma na lang itawag mo sa akin. Naiilang ako pag tinatawag mo ako mayor. Ito naman, it's only natural. Alam nga naman tawagin ka namin doktor. O di kaya engineer. You're our mayor. Mayora ka. Lalo na hindi ka namin pwedeng tawagin Mrs. Certified dalaga ka pa naman. Eh bakit ba kasi hindi ka pa mag-asawa, Wilma? Tingnan mo kami lahat, may mga chikiting na. Pag-iiwanan ka na ng kalendaryo. Ilan taon ka na ba? 35? Ay nako, sa dami ng kailangan kong gawin dito para sa bayan natin, matatagalan pa. Tsaka isa pa, abala lang yan sa trabaho, yung pag-aasawa. Tsaka, hindi naman ako nalulungkot pag mag-isa eh. Hindi ko kailangan na lalaki para maging masaya lang ako. Baka naman sinasabi mo lang yan dahil wala talagang gustong magkamali sa'yo. O kaya natatakot lahat ng lalaki. Dahil hindi ka na basta-basta ngayon. Mayor Wilma. Yeah. Talaga? Ako, sige, magsikain na kayo. Sige. Kain na tayo. Malalim iniisip mo, ah. Ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang. Magkakasama pa kami pumapasok sa eskwela. Mga gusgusin. Walang pakialam sa mundo. Pero ngayon, Ikaw na lang ang walang asawa, ikaw na lang ang walang anak. Nay, Naintindihan naman kita eh. Sino ba namang babae ang hindi nangangarap na magkaroon ng pamilya? Aanin mo ba yung paghihirap mo kung pag-uwi mo ng bahay eh? Walang makukulit na batang sumasalubong sa'yo. Walang asawang imayakap sa'yo. Nay, sa tingin niyo po ba may magkakamali pang lalaki sa akin? Nak, ang mahalin ka ay hindi pagkakamali. Mayor, may bisita po kayo galing Kapitolyo. Papasukin mo. Pasok daw po kayo. Salamat good morning po, Mayor. Ako po si Roger Dakiwag, ang bago niyong DILG officer. Mayor Wilma Dupagen. Dahil masyadong naging abala si Wilma sa kanyang trabaho at lahat ng kanyang panahon ay ginugol niya sa pagsisilbi sa bayan ng Adams, Ilocos Norte, tila nakalimutan na niya ang kanyang sarili, lalo na ang personal na kaligayahan. Hanggang sa dumating ang isang lalaking hindi niya inaasahang magpapatibok sa kanyang puso. Saan ba talaga ang lakad mo? Kanina ka pa suklay ng suklay dyan, ah. Wala naman po, Nay. Sa munisipyo lang. Ay, nako. Alam ko na yan. Ang babae raw,
pag inabot ng mahigit sa 10 minuto sa harap ng salamin, ay meron na siyang pinagpapagandahan. Lola naman, ano ibig niyo sabihin? Nag-aayos lang naman po ako dahil may mga darating po akong bisita sa munisipyo. Wilma, ikatutuwa ko kung si Cupido nga ang dahilan ng pagpapaganda mo. Oh, bakit? Hindi ako nagbibiro. Nagkakaedad ka na. Malamang magkakaroon ka ng makakasama mo sa buhay. Lo? Ayos po ba kayo, Lo? Mukhang napapadalas yung pag-ubo niyo. Baka dapat na magpatingin na kayo sa doktor. Ubo lang ito. Konting pahinga lang ito. Tanggal na ito. Okay. Huwag mo na akong alalahanin at pumasok ka na sa opisina at baka inahinti ka na ng mga kasamahan mo. Sige na. Sige po, Lo. Nay, tuloy na po ako. Mag-almusal ka muna. Hindi na po. Doon na lang po. Kape. Hindi na po, Nay. Sige po. Tay, maganda si Mayor, ano? Upo muna kayo. Upo muna kayo at kukunin ang gamot nyo. Magsilayas kayo rito at huwag na kayong bumalik dito kahit kailan. Wala kayong mapapala sa bayang ito! Bakit ho, Mayor? Ano ho nangyari? Yung mga loko-lokong kontraktor na yun, ha, sinusuhulan ako para mapunta sa kanilang proyekto sa pagpapagawa ng kalsada. At ang lakas pa ng loob sabihin, ha, napapartihan nila ako pag pumayag lang ako gagawin substandard ang materyales na gagamitin. Marami ho talagang ganyang contractors, Mayor. Kaya natututong maging korap ang maraming local officials. Ibahin nila ako. Sa ibang bayan sila maglagay. Ibahin nila ang bayan ng Adams. Panyang tubig sa Mayor. Salamat po, Mayor. Salamat saan? At saka bakit may flowers pa? Last day ko na po dito ngayon sa munisipyo. Lipat na naman ako ng DILG sa ibang bayan eh. Ganun ba? Salamat din. At saka good luck sa mga susunod mong assignments. Thank you, Mayor. Hindi ko po kayo makakalimutan. Sadyang sinusubok si Wilma ng panahon dahil matapos ang 6 na buwang pagkakatalaga ni Ogie sa kanilang bayan, ay muli itong inilipat sa ibang bayan. Bagay na labis na dinamdam ng dalaga. Kung kailan nahuhulog na sana ang kanyang loob sa binata, bigla naman itong lumayo. Ito nga yata ang kapalit ng mga panahon na inubos niya sa paglilingkod sa bayan. Ngayon lang kita nakita ng ganyang kalungkot. May tutulong ba ako?
Lolo, may gusto sana akong tanungin sa'yo. Bakit ba pinilit niyo akong pasukan ng politika? Sabihin na lang natin nakita ko sa iyo ang mga katangiang isang mabuting politiko. Mapagmahal at nagsisilbing tapat sa kabila ng hirap. Hindi ka basta-basta sumusuko. Kaya, usap ako sa iyo na huwag mong babaguhin ang katangian mong yon dahil yan din ang kakailanganin mo pag nagkaroon ka ng sarili mong pamilya. Elo, mukhang di na yata darating yung araw na yun eh. Nakatakda na yata akong tumandang dalaga. Uy, huwag mong sabihin yan. Hayaan mo. Pag ako'y nawala na sa mundong ito, ikakampanya kita sa Diyos. Hihilingin ko sa Kanyang bibigyan ka ng makakasama mo. Elo naman eh, dinadaan niyo yung lahat sa biro eh. At saka huwag na kayo magsasalita ng ganyan. Kinikilabutan ako sa sinasabi niyo eh. Pinatatawa lang naman kita eh. Kasi masyado kang seryoso eh. Oh, nakita mo. Mas maganda ka kapag lagi kang nakangiti. Mas maganda ngayon palang pag-usapan na natin ang mga concerns niyo sa bawat barangay para makatiyak tayo na ang lahat ay magkakaroon ng partisipasyon para sa nalalapit natin fiesta. Excuse me po, Mayor. Nandiyan po yung kapatid niya, may emergency daw po sa bahay. Tungkol daw po sa lolo niyo. Ha? Lo? Lo? Lo, kaya mo yan, lumaban ka. Hindi ko na kaya, apo ko. Pero, alam mo bang, masaya akong mawawala dito sa mundo. No. Dahil nakita ko, natupad lahat ng pangarap ko sa iyo. Lo! Lo, lumaban ka! Kaya mo yan! Lo! Huwag mo ko iiwan! Lo! 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 Wala ka na ba talagang balak mag-asawa, Mayora? Sa totoo lang, gusto ko na rin talaga mag-asawa eh. Tumatanda na rin naman ako eh. Kaso wala talaga magkamali eh. Kung gusto mo, may papakilala ako sa'yo. Kaibigan ng kapatid ko. Amerikano siya. May edad na. Pero binata pa at may stable na trabaho. Malay mo rin, diba? Tignan natin, baka sakali. Hindi nga, seryoso ako. Mayor! May bisita ka! Kumusta ka?
panoorin ang banda musiko? Namiss kita. Ha? Pinilit kong iniisip na hindi tayo pwede magkatuluyan dahil sa malayong agwat ng posisyon natin. Pero hindi ko kaya. Mahal kita, Wilma. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko, upang tayo'y di magkalayo. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Mayor, napakaganda pala ng storya mo, no? At it can serve as an inspiration sa maraming mga kababaihan na mga kasambahay, mga nagtatrabaho sa loob ng tahanan na pwede palang umunlad ang buhay mo kahit ikaw ay isa lamang katulong sa loob ng bahay. Ma'am, kasi po, ang gusto ko naman pong ipakita sa kanila ang kakayahan ng tulad natin, katulad ko, kahit na gaano kahirap ang pinagdaanan sa buhay ko, at least man lang makatulong ako sa mga kapatid. Paano mo nakuha yung ambisyon na yun, no? Saan mo kinuha yung ganong klaseng katatagan ng loob? Kabaitan na rin ng Panginoong Diyos. Sabi ko, makakayanan ko yun sa loob ng 10 taon na naging isang katulong ako. Hindi ko po binaliwala ko po yung mga hirap na yun, basta ang gusto ko po makapag-aral, makatapos ng pag-aaral. Ngayon, municipal mayor ka na. Ano naman yung inspirasyon doon na ikaw ay tumakbo bilang mayor? Sabi ng lolo ko, mag-aral ka pagkatapos mo and then itutuloy mo yung hindi ko natapos dito sa atin. At syempre, kapiling din ho natin ang mister ng ating mayor Dakiwag. Syempre, si Mr. Oji Dakiwag. Hindi ka ba medyo natakot, mayor, yung liligawan mo? Medyo nung mag-courtesy call nga ako sa kanya, medyo parang hesitant siya eh. Oh. So I tried my very best to win the confidence of the mayor. And in just 2 weeks time, nagain ko yung confidence niya. But I did not stay too long in Adams. I stayed there for 5 months. Nung bang 5 months na yon, napasagot mo na ba si mayor noon? 5 months? And then I don't want to destroy her name kasi parang abusuhin ko na rin kung halimbawa meron na kaming relation na gano'n. Oo. Ano yung katangian niya na yung talagang nagsabi sa iyo na ito na talaga? Una sa lahat is he is very committed to his work, mapagmahal sa mga tao, lahat ng mga program and activities of the government, very supportive siya po. So, yun po ang unang-unang nakita ko po sa kanya. Paano ngayon ang inyong relationship? Dati, ikaw si mayor, boss ka ni sir. Eh ngayon, hindi na. Mrs. ka na si sir. Siya na ngayon ang boss. Pag nasa office ako, siyempre... You're the ako, boss. Yes, Ah. I'm the boss. Pero pag nasa bahay naman kami, siyempre... He's the boss. Ah. Pag pumupunta ako sa office niya, I call her mayor. Aha. Pero sa bahay namin, sabi ko, mayor ka sa munisipyo, akong mayor dito sa bahay, sabi ko. Ano, mayor, ang ultimate na, ambition mo for your constituents mo? To have these accessible roads para magaan naman po para sa kanila. Kasi yung mga products nila po makakatulong. Madaling nilang ibenta, no? Correct. Mayor, napakaraming mga nanonood sa atin na mga kasambahay
Bigyan mo nga sila ng words of inspiration. Have faith lang po at taimtim na kung ano yung ginagawa natin sa bahay. Maging faithful lang po tayo doon. Alam mo, Mayor, isa pamamagitan ng magpakailanman at ng Western Union, ikaw ay binibigyan ng isang kabuhayan showcase. Ikaw nang bahalang pumili kung anong kabuhayan showcase ang gusto mo for yourself. What would that be? Pinili ko po yung tricycle. Tricycle? Bakit tricycle? Ma'am, para isa na rin pong makakatulong na naman po sa mga bata na nag-aaral na medyo malayo po sa paaralan sa amin. And two is, nag-aalaga po ako ng mga manok ngayon, yung nangingitlog po. So gusto ko po may gagamitin ng mga kapatid ko na magdi-distribute. Magde-deliver ng mga itlog. I see. Mayor, maraming salamat at pinahintulutan mo ang nagamitin namin ang storya mo sa magpakailanman para magsilbing inspiration sa mga televiewers natin. Mr. Ogie Dakiwag, thank you very much for joining us. Maraming salamat. Nagpapasalamat po ako sa Western Union at sa lahat ng staff ng GMA, lalong-lalo na po sa inyo, Tita Mel. Hi, thank you. At nagkaroon kami ng pagkakataon na makapunta rin dito. At sa lahat ng mga taong nag-sponsor din sa akin kay Congressman Ablan, maraming salamat po. Patuloy na naglilingkod si Wilma bilang mayor ng bayan ng Adams, Ilocos Norte. Pero plano niya ring huminto sa politika upang ganap na maharap ang panibagong papel niya bilang asawa at ina sa kanilang magiging mga anak ni Ogie. Pinatunayan lamang ni Wilma na lahat tayo ay pantay-pantay na nabibigyan ng pagkakataon. At ang tagumpay ay hindi mailap sa mga taong porsigido, marunong magtiyaga at buo ang loob. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay